batok-batok na sinigang. Pasabog kayang negosyo? Ito po talaga yung pinaka nag-boom sa akin. Nakakapaubos po ako ng kulang-kulang 100 kilos. Sa kainang ito, hindi lang sinigang na baka at bagnet ang pinipilahan. Maging ang madalas na pampulutan at paboritong papakin na chicharong bulaklak, pwede rin palanguyin sa maasim at malinamnam na sabaw. Dahil hindi na raw sila mahihiyang magpauso ng kakaibang sinigang, ang kanilang pinakabagong pakulo, sinigang na makapal ang mukha, pero garantisado ang kita. Ang Mindanao, tinaguri ang Land of Promise dahil sa napakayaman nitong kultura, natural na ganda at masasarap na pagkain. Biyaheng Mindanao tayo sa araw na ito. Pero dito lang sa isang mahabang kalsada sa Quezon City. Sinigang bagnet, isang bulaklak, isang coffee. Sinubukan kong dayuhin ang sikat na sinigang spot na ito sa Quezon City. Ito yung klase ng sinigang na hindi tinipid sa sahog. Legit na pang pamilya ang serving. Laki oh. Laki ng mata oh. Ang utak sa likod ng sinigangan, ang trentahe na si Doms. Masaya lang ako sa ginagawa ko. Masaya lang ako na nagluluto ako. Hanggang sa naging specialty ko rin po yung sinigang. Ayan, favorite ko po kasi yan eh. Kahit alas 3 ng hapon pa nagbubukas ang tindahan, alas 7 pa lang ng umaga, buhay na ang kanilang kusina. Pakulo po kasi namin, tumatagal po yan ng hanggang 3 oras po eh. Usually, tapos magpiprito pa po kami. Tapos after po namin magprito, gumagawa pa po kami ng sabaw. Hiwalay nilang niluluto ang sabaw na may halong taba ng baka. Ito po yung mga pinagpakuluan ng batok, ng ulo, tsaka ng taba po ng baka. At tsaka wala po pala tong sahog kasi po inihiwalay po namin, gawa po ng malalasog po siya pagka sinama po namin dito sa sa sabaw yung mga. Sa kainang ito, hindi lang sinigang na baka at bagnet ang pinipilahan. Maging ang madalas na pampulutan at paboritong papakin na chicharong bulaklak, pwede rin palanguyin sa maasim at malinamnam na sabaw. Dahil hindi na raw sila mahihiyang magpauso ng kakaibang sinigang, ang kanilang pinakabagong pakulo, sinigang na makapal ang mukha, pero garantisado ang kita. Ang mismong karne o laman ng sinigang, espesyal na paghahanda. Isa-isang nililinis ang mukha ng baboy bago ito pakuluan sa ilang pampalasa. Pinakukuluan din ang ibang sahog bago ito iprito. Ang laman o karne kapag sinabawan na, ready na ang Mindanao food trip. Mabibili mula 130 pesos hanggang 350 pesos ang kanilang sinigang, depende sa sahog. Nakita lang po namin to sa TikTok. Nakuha niya yung lasa talaga nung gusto kong sinigang. Lalo na yung sinigang sa ulo. Masarap talaga siya. Tapos mainit lagi yung sabaw. Yun ang binabalik-balikan namin. Taga-Palawan talaga ako. So, pagpunta ko namin nila, ito tayo sila Jaco para matikman kasi layo ko napanood sa Facebook. Masarap, kaya nung napanood ko. Yung lasa niya is yung parang classic na Pilipino sinigang. Ang kanyang nanay ang inspirasyon ni Doms sa pagluluto at diskarte sa negosyo. Ermat ko, hilig po talaga kasi magluto eh. Kasi nung bata ako, naalala ko sa kanya, pagising pa lang namin sa umaga, talagang dumidiskarte na po yun. Nagtitinda ng almusal. After po ng almusal, nagtitinda pa po ng merienda, tanghalian at saka ng hapunan. Ganun po ka-diskarte yung ermat ko. Bago magkaroon ng sinigangan, nakailang subok na rin si Dom sa pagninegosyo. Nagsimula po ako magtinda ng pares. Hindi po nag-click. Nakaisip po ako ng cart naman na bulaluhan naman po. Sa negosyo po, wala naman pong nakakaalam kung ano po magiging resulta niyan eh. Lagi po tayong walang kasiguraduhan sa mga ginagawa natin. Hanggang nangariton siya ng sinigang. Inutang ko, nagpagawa po ako ng cart. Inutang ko sa kumpare ko.
30,000 po. Sabi ko, try ko kaya subukan naman yung sinigang. Pero nakakart ako, pero ang ino-offer ko, sinigang. Kumbaga, naging unique po ako sa part na ganun, tapos sinugal ko. Sakto sir, madami tayong sinigang na ulo dito sir. At napansin siya ng ilang vlogger. May matabang kasama yan, eh, no? Opo, may mata na po kasama yan. Magkano to? 200? 200 sir, pagka gusto niyo nang may kasamang rice sir, add lang po ng 50. Kung hindi dahil doon ma'am, siguro hindi rin po nailala kasi importante rin po yung na-advertise po yung yung paninda niya eh. Kasi kung dito lang po, hindi rin po talaga malalaman ng mga ibang lugar. Tapos nagugulat po ako, may mga pumupunta na pong mga taga-ibang lugar. Valenzuela, Batangas, Bulacan, Pampanga. Nakakatuwa po na pag pumupunta po sila dito, nasa-satisfied naman po sila. Nag-trending, kilala at lagi sold out. Dahil masaya si Dom sa pagbebenta ng sinigang, nagpursige siyang magkapwesto. Naranasan po namin yung nagtitinda kami ng mga kasama ko, binabaha kami. Hanggang tuhod. Kaya sabi ko, someday magkakaroon ulit ng pesto. Mula sa solong pangangarito ng sinigang, may mga katuwang na siya ngayon sa kanyang pwesto. Full pack na naman tayo mga bossing ko, ang dami ko makain. Oh. Sobrang saya ko po kasi lalo naman pagka nakikita po yung resulta na maganda naman po yung nangyayari. Kaya nakaka-enjoy po lalo. Masaya po magluto. Hindi po boring. Ang malinis na kita ni Dom sa negosyo, nasa 5 digits kada buwan. Maliit lang po tubo dyan at saka hindi ko po tinitipid talaga sa rekado. Masaya na po ako doon. Dati nga po wala eh. Pa-survive lang, masaya na ako eh. Lalo na ngayon kumikita. Ang munting sinigangan, sinabawan daw ng labis-labis na biyaya ang kanyang buhay. Mahalaga po para sa akin yung yung lagi kang positive. Siyempre, kahit na makaramdam ka ng mahirap na sitwasyon, dapat hindi ka susuko. Kasi ma'am, naniniwala po ako na once na may peace of mind ka, ma'am, puro positibo lang po yung mangyayari sa atin eh. Sa land of Promised Man o sa tabing kanto lang, what can go wrong basta sinigang? Ulam man ay ihahain sa hapag sa bahay o negosyong pang araw-araw.